Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is mahirap mapabilang ang mga taong mayayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Kasi po, mas minamahal nila yung mga yaman na galing dito sa ibabaw ng mundo na imbis ang Diyos ang mahalin natin dahil pansamantala lamang po ang mga yaman dito sa ibabaw ng mundo. Pero pag pukukusunan po natin at ibibigyan natin ng atensyon ang mahalin na ating Diyos Ama, tsak na tsak kaligtasan na ating kaluluwa hanggang mamatay tayo, hanggang sa kabilang buhay. Maliligtas tayo sa impyerno kapag pinokus natin ang Diyos. Huwag tayo magmahal ng mga bagay dito, material na bagay. Lalo na ang yaman, kasi pag namatay tayo, hindi natin madadala yan sa kaharian ng Diyos, sa paraiso. Kasi doon sa paraiso, wala na po dong yaman eh. Puro po dong peace of mind, kagalakan, kasayahan. Wala na po doon, hindi na po tayo magugutom, puro kasiyahan po doon. Kasama ang ating nagmamahal na Diyos Amang buhay na nasa langit, lalong-lalo na ang Diyos Anak na si Jesus Christ, kasama din po natin doon, na ating tagapagligtas. Once magsisi ka, pagsisihan lahat ng mga kasalanan gawa mo, tak na tsak, tatanggapin ka ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ na ating tagapagligtas. Ang dalay niya ang buhay niya para maligtas tayong lahat. So, sana alalahanin po natin yun palagi. Nagsakripisyo siya ng buhay niya kahit isa siyang Diyos. Kaya niya tayong tupukin, kaya niya tayo sa isang click lang, kaya niya tayong patayin. Pero hindi niya yung ginawa kasi may mga batas ang Diyos natin sa langit. Maging balance eh. Kailangan maging balance dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe. Hindi basta tayo mag-adjust sa isang tao o mga hahatol. Kailangan yung mga bagay na ganun, na kailangan tayo magsisi para mapatawan tayo ng ating Diyos Anak. Si Papa Jesus Christ, ang ating Diyos Anak na si Papa Jesus Christ, ang siyang magja-judge sa atin. Kung ano man ginawa natin dito sa lupa, siya ang magbibigay ng hatol kung mapupunta ka ba sa impyerno o sa paraiso. So hanggang maaga, hanggang may oras pa tayo, pagsisihan po natin lahat yun. Habang may oras pa, bumalik loob po tayo sa ating Diyos Ama. Magbigay po tayo ng servisyo sa kapwa-tao natin. Once sabi kasi sa atin ng Diyos Ama o Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, once umaga parang kawangis nila ang isang taong mahirap o isang kapwa-tao natin, mayaman man to mahirap. Once na kung ano yung binibigay natin tulong, parang nagkakaroon ng utang sa atin, nagkakaroon ng utang ang Diyos sa atin kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa-tao natin. Tumutulong tayo, nagkaka-points ka doon ng kabutihan sa langit. Pero once gumagawa ka ng puro kasamaan o mga maling gawa, so nagkakaroon ka ng points doon sa impyerno. So gumawa lang po tayo ng mga points na ikakaligtas ng kaluluwa natin doon sa paraiso. Huwag po doon sa impyerno. Gumawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Lahat ng yaman na yan, i-share po natin sa mga tao. Hindi natin madadala yan eh. Makikinabang lang yan, ibang tao. Yung pinaghirapan mo, hindi mo ma-enjoy. Ibang tao mag-enjoy yan, pero hindi naman sila naghirap, di ba? Pero kung sa pinaghirapan mo, i-share mo sa kapwa-tao mo para share the blessing. The more you blessing, the more the give, the more you blessing. Once na nagbibigay tayo, once na biniblessing naman tayo ng Diyos Amang buhay na nasa langit. Kaya ikaw, maging mabuting tao ka na. At kung may mayaman ka o may kaya ka, may kakayahan ka tumulong po tayo. Kahit wala man tayong kakayahan, kung magkano lang kaya natin, tumulong tayo. Kahit pang ice tubig lang o biskuit lang, Diyos ko. Magkano lang naman yun, di ba? Tutulungan natin kung nakakita tayong mga nagugutom, nag-uhaw. Bigyan po natin. Yun lang po. Hindi naman po mahirap tumulong, di ba? Para naman po yun, para sa kapwa-tao natin yun. Hanggang dito na lang po aking advice. Hintayin natin, God bless.